So, hello guys! Welcome to our channel. So, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil sobrang busy tayo this past few days. So, anyway guys, nag-grocery pala ako. So, mag-haul tayo ng ating na-grocery dito. So, ito lahat ng ating na-grocery guys. So, itong lahat ng ating na-grocery guys is stunning. So, meron tayong Egyptian pounds 300 plus itong isang resibo is 368.75. So, like 670. So, ayan guys. So, ayan yung inabot ng ating grocery dito sa Egypt. So, anyway, meron tayong napakalaking pakwan, melon. So, ayan guys. Dahil nag-request si Talia nito nung last time na punta kami ng grocery. Pero hindi ko siya binili. Kasi sobrang laki niya guys. But then dahil today, meron tayong kasama. So, ayan. Binili na natin siya. Sobrang laki guys. So, meron tayo ditong grapes. So, ayan guys. Hindi pa kita. Then, meron tayo ditong banana. Yes. Dahil banana is life, guys. Then, meron tayong ish, pino. So, bread nila itong tinatawag nila dito, guys. So, ish is bread. So, ito yung kinds of bread na pino. Say, Talia, you want one? No? Okay. Then, meron tayo ditong meron tayo ditong milk ni Talia, guys. So, meron tayo ditong tuna. Yes. Meron tayong cheese. Then, meron tayong sambusa leaves, guys. Yung parang ano sa atin, guys, lumpia wrapper, pero mas makapal lang siya. So, ito yung sa mga Arabic na sambosa, guys. Pwede mo siyang gawa ng beef, or cheese, or chicken inside, kung anong gusto nyo i-prefer. So, meron tayo ditong biscuit, guys. Hindi, parang bread siya, guys, na may chocolate. So, ayan yung brand dito sa Egypt, guys. Ayan. The favorite yan, Talia. Tatago natin. At meron ganito, guys. Hindi ko lang ipapakita kasi may nakaabang na bata. Actually, dalawa to. Binigay ko na kay Talia yung isa. So, gagawa tayo ng thumbnail. So, ayan lahat yung inabot ng ating 670. So, ayan guys. So, nilagay ko lang dito kung magkano yung conversion. So, hindi naman ganun kalaki yung guys, ng pesos to Egypt guys, ng pera nila, Egyptian pounds. So, ayan. So, napaka-humid guys ngayon. So, napakainit kung wala ka talagang AC. So, pag fun lang, talagang hindi mo kakayanin. So, ako siguro dahil hindi ako mahilig hindi ako sanay sa talagang sobrang init. Alam for today guys, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung grocery natin. So, medyo na-busy tayo ng mga nakaraan. So, ayan guys, pumasok na tayo dito sa kwarto. So, meron lang akong konting chismis sa inyo guys. Parang yung wala lang, hindi ko lang talaga ma-gets kung bakit. Kasi hindi lang ito nangyari sa akin once, twice, thrice. So, itong pangatlo yung ikikwento ko sa inyo guys. Kasi, hindi naman sa nagdadamot tayo ha. So, kasi, alam mo yung joke na kapag merong nangungumusta, so parang kakabahan ka na, kasi hindi lang naman pangumusta yung kanyang pakay, di ba? So, wala nang problema dun guys. So, ang sa akin lang kasi, meron kasi nag-message sa akin, but then, hindi naman kami lately, nung nasa Abu Dhabi ako nag-work guys, for almost 9 years, 8 years ako nagtrabaho doon. So, hindi kami nag-usap. Actually, kapitbahay namin siya, dun sa mga kabataan pa namin, okay? So, ayun, kaibigan ko siya, but then, hindi talaga yung talagang close na close. And then, after noon, hindi na kami nag-usap nung college na ako, hanggang sa nag-work na ako. So, how many years na guys?
So, and then, ito nga, ang sister, nangumusta siya, guys. And then, kasi nga, di ba, may lindol sa amin sa Jensen. So, lumindol. So, wala namang masama doon na humingi siya ng tulong, guys. So, ang sabi ko naman sa kanya, kasi andito kasi ako sa Egypt, guys. So, nahihirapan ako kasi kailangan ko pang mag-travel sa Cairo. Kasi meron yung international na pwede ka magpadala doon. Kasi dito, guys, bank. And then, yung bank is bank ng asawa ko. So, ano pa, yung process, ang tagal pa. So, ang ginawa ko is nag-try ako ng, kasi nag-message kasi sa akin, guys, na kung pwedeng panggatas ng anak niya, guys. So, syempre ako naawa naman ako, guys. So, kung meron lang naman, kung meron talaga akong maitulong, why not? Kung kahit ano naman na, yung maitulong ba. So, nag-try ako sa mga kapatid ko, guys, kung meron man lang silang extra. So wala nga silang extra kasi meron din silang mga expenses na ganun. So, alangan naman pilitin ko, guys. So, ang sabi ko na, so, talagang, syempre, gusto mong tumulong kahit sa papaanong paraan. So, yun nga, in-explain ko sa kanya na, okay lang sana yung nasa Abu Dhabi pa ako kasi napaka-easy access ng lahat. Pero andito kasi ako, guys. So, may bata pa. So, pag nag-travel ako, kung pupunta pa ako ng Cairo, so, mag-travel pa ako ng 2 hours, guys, ganun. So, may bata pa, magkano ka pa dun sa bangko. So, talagang, hassle sa akin, guys. So, ayan. So, since hindi talaga ako nakahiram sa mga kapatid ko, guys, kasi sila din, that time, wala din sila, guys. So, ang sabi ko, so, ayun, in-explain ko na send siya na, kasi ganun. So, ang sabi niya, kung walang problema. So, kung pag-uuwi ka na lang, doon ko na lang daw ibigay. So, sa akin, wala nang problema, okay? Kung makauwi ako ng Pilipinas, pero ang problema nga, 10 years na kasi ako, guys, hindi na ako nakauwi sa Pilipinas, guys. Alam mo yun, nagtatrabaho ako dun. So, nung sunod kasi yung trabaho ko dun sa UAE, guys, nung after nung kontrata ko. So, basta mahabang kwento, guys, nung first contract ko, dahil nga, ako sa ibang field na hindi na ako nag-renew, so, hindi mo kailangang umuwi. Hindi na ako nag-renew kasi sa dating company ko. So, another contract. So, ayun, hindi ako nakauwi. And then, after nung nawalan din ako ng trabaho, guys. Ayan, and then, after nag-pandemic, ganun, kaya sunod na, and then, nabuntis, ganun. So, ayan. So, sabi niya, okay sa pag-uwi mo na lang, ganun. So, walang problema sa akin yun. So, problema nga, hindi ko nga alam kung kailan nga ako, especially ngayon, may anak ako, guys, and then, ayun pa nga nangyayari sa Pilipinas, sa puro lindol. So, hindi ko talaga madadala po muna yung anak ko since maliit pa si Talia. So, ayan. So, hindi na lang ako nag-reply doon, guys. But then, sa isip ko, pag nakauwi naman ako ng Pilipinas, why not? Kasi talagang, konting ano lang naman yan, guys. Why not? Mas masarap sa feeling talagang nakakatulong tayo. So, hindi na ako nag-reply doon, guys. Kasi hindi ko rin alam kung kailan din ako makakauwi. Alam mo yun? And then, after 3 days after 1 week, nag-reply siya. Tapos, ang sabi niya sa akin, so, saan na daw yung hinihingi niya sa akin? Sabi ko, guys, nag-isip ako, parang wala naman kami napag-usapan na umuo ako or hindi naman ako nagbigay agad ng assurance or nag-promise ako. Yung parang nagulat lang ako, guys, na kumbaga parang yung obligado ka talaga na yung, 'di ba? Yung parang syempre kung ako hindi ako basta-basta nung magme-message ka na hindi naman tayo nag-uusap, hindi naman tayo masyadong close for now, tapos biglang ganun. Tapos at the end, yung parang, nag-usap kayo, wala namang ganun ka-close yun na ganun. Tapos mag-message ulit na sasabihin na, saan na yung napag-usapan natin yung ganun. Parang, yung parang ganun. Pero, hindi ko pa na-replyan talaga, guys. So, hindi ko alam ko kasi kung anong i-reply ko. Pero nagulat lang talaga ako na bakit parang ganun. So, ayan, walang problema talaga sa akin, guys. Kung sa akin, kung makauwi man ako ng Pilipinas o kung meron mang easy access na ganun, alam mo yon. So, itatry ko na lang ulit sa mga kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko kung meron silang hiram muna ako para yun lang, guys. Kwento ko lang sa inyo. So, ayan. So, anyway, guys, time check is 1:56 AM na dito, guys. So,
Let's sleep na guys. Thank you sa konting chismisan sa pakikinig sa atin. So good night guys. Thank you for watching.